You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the Special Disbursing Officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor, So gidisburse, therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? All right, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OBP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So kaya niya yon, expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi, Your Honor, kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, para... Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba? Yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo?
Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date. At bini-verify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all, Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And when Mr. the witness Presiding is ready Officer, as well. Yeah, let's give the witness some time. Are you Sige, okay, ma'am. Ma'am Gina? Can you Handa. continue? Sandali lang, sir. Oo. Inuman niyo po ng tubig, ma'am. I'm sorry. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue? Okay po. Okay po. Okay, You maraming may proceed, salamat. Senator Judge Aquino. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita? Yung pong ano na po ako, sir, yung pong na-receive ko po yun galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun kung tama po ba, mag-coincide po ba at magtali po ba ang hiningi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures. Magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ARs, Your Honor. So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names? Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ARs na umabot po ng almost 800, Your Honors. Oo. Di ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor, kasi po doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor. So, kaklaruhin ko po nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansin kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita. May napansin po ako, no, pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor. Okay. So, lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan. Doon nyo po ba naisip, naku, baka hindi totoong tao itong mga to, baka mga peking pangalan to. Naisip nyo po yun, ma'am? Ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po. Yung verify nyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba itong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or
in specific ways? Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor, May verify po kayong pangalan na kakaiba? di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount Okay. po, Your Honor. So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila? Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay na mga Opo. forms o mga reports nga galing sa kanya, Your Honor. Okay. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalagaan ni Vice President. May tiwala po din si Opo. Vice President Sara sa kanya, Your Honor. Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao? Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yon, Your Honor. Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Di nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan. Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor. Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi ho kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names ng mga alias, nagkaroon ho ba kayo ng internal investigation? Wala ako niyan, Your Honor. Hindi ho kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi ho ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi ho kayo nangahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina. Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na aliasis ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor. Pero in fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. Last point, Mr. Presiding Officer. More than 1 year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mga pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw niyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita. Never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan niyo na po kay La Chica. Confidential in nature po yun, Your Honor. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor. Okay, tatanungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir. Salamat po, Sergeant Officer. Ipapalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Colonel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at
doon po sa nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo nilagay sa vault. Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung- Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo aming- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko, na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel La Chica, may nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon, ano? Meron ba siyang intelligence fund sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba mayroon bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready. Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagka ganito. Maayong hapon, Palangga. Maayong hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina. Nang hapon, sir. Ay, Ma'am. Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel La Chica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel La Chica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel La Chica. Tama po yun, madam. Nag-base pa ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na fund utilization report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor. O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AIX, misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa na ibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify. Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor. So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pininiwalaan mo, Madam. Kaysa lang po ang akong girilisan og kwarta, Your Honor. So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, walang resibo po yun, ni isa, walang resibo. Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor. Pero Palangga, wala ka nahadlok. Wala ka nahadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi
you're the SDO you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso. Talagang pambili lang ng equipment para sa sports. Kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo ay official receipt, hindi po yung acknowledgement receipt. Wala mo hard look, ma'am. Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara, kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang Delikado, sa alanganin. masama ang tao, Your Honor. Oo. Okay. I have no Kay further confidential questions. in nature man to, Your Honor. Salamat kayo palangga. Thank you. Salamat po. Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsubmit ng liquidation report, kasama doon yung documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa 4 ninyong liquidation report, bakit po walang mga documentary evidence of payments? Bakit po walang acknowledgement receipts? Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipt, Your Honor. Considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang pag-implement po ng confidential activities or operations, Your Honor. Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts? May deadline po, Your Honor, kung kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor. Nag-demand ba kayo? Kanino manggagaling yung acknowledgement receipts? Sa security officer po, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts? Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. So siya gumawa rin? Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your Hindi Honor. kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts? Yun po ang gibigay ko lang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor. Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Bakit hindi nyo sinabi, bigay mo na sa akin dahil may deadline tayo? Wala pa po, di pa po niya nakakolekta lahat, Your Honor. Pero may ina-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor. Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung iyong pangalan na ma-violate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation? Your Honor, pag pa-receive po ng aming liaison officer sa aming liquidation report, Your Honor, tinanggap naman po ng COA, Your Honor. Hindi naman Hindi sa man tinanggap. nila binalik Ang sa amin, Your Honor. Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance sa joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na meron tayong problema? Baka mademanda tayo sa mga susunod? Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng COA ang aming liquidation report, Your Honor. Ngayon na posibleng makasuhan ka, no, na narinig mo naman kanina, at alam ko may mga kasong i-final sa'yo, nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano ayusin itong problema at kasong kinakaharap mo? Yung na-file. Diba meron kang kaso ngayon?
or yung napailan po kami sa, napailan po ako sa Ombudsman, Correct. Your Honor. So, nag-usap pa kayo ni VP Sara na ano ang gagawin natin dito sa problemang kinakaharap ninyo sa confidential funds? Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor. Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap pa kayo kung paano, kasi kumuha ka ng instruction sa kanya eh. Di ba? Dapat magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso. Yun po, Your Honor. Binigyan po niya kami ng abogado, Yun Your lang Honor. ang solusyon, bigyan ng abogado. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Ms. Gina Acosta, una po, sorry po dun sa balita tungkol sa inyong asawa. Ano po? Sorry to hear that. Mabilisan lamang po. Kanina sabi nyo, yung tables and chairs na worth 3.5 million ho yata sa confidential fund ay binili kasi gagamitin sa ikang confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi ninyo kanina sa akin. Yun po. Opo. Kasi galing po yun sa security officer, Your Honor. Siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables. Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga ano na lang po, Your Honor, yung mga acknowledgement receipt, Your Honor, na galing po sa kanya kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Oh, okay. Pero alam niyo, I'm sure hindi niyo kabisado yung Joint Memorandum Circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize na po. Di ko po lahat na-memorize, Your Honor. Yung Section 4.8, Section 4.11, alam niyo ba kung anong sinasabi po nito? Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor. Mayroon po ako, pero ang sinasabi po doon sa Section 4.8, 4.11, kukurikin lang po kita, ano po? Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, Section 4.8 hanggang Section 4.11. Dahil ang confidential fund, ito po, para sa inyong kaalaman, ano po, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture, or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan, will fall under the MOOE or capital outlet. Next time, ma'am, para may idea na kayo. Kung sakasakali maging in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin. Alright? Retire na po ako niya, Your okay. Honor. So, but for your information, ma'am. Salamat po, Your Honor. Thank you po. Thank you, Senator Judge Erwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot, nakalagay doon sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama? Tama? Can I have a copy? Would either the defense or the prosecution provide copies of... Can I assisting actually have counsel provide Ms. Gina with a copy of the, I believe the liquidation report should contain that information. With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan. Salamat po, sir. Salamat, Your Honor. Rewards, medicines.
So, nakalagay dyan, medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot ang Your- informer? Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay Security Officer, Your Honor, na siya po ang nagpa-implement, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor. Yes, pero matagal ka nang nag-handle ng confidential funds. 2015 pa. Ganun ba ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities at ang bayad ay gamot? Kasi Hindi. ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines in 3 tranches at 112 million pesos worth of supplies also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot? Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si Security Officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor. Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo bilang accountable officer, ano ang sayo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt. Hindi ko po ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica na Security Officer po, siya po ang nag-implement, Your Honor. So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot ang binili o meron talagang gamot na 122 million na pinurchase at bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil hindi mo... Nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga documents na galing po sa Security Officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor. Kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, 4 na bag, bumalik kayo sa opisina, kanino nyo tinurn over yung 4 na bag? Ng 125 million. Nung una, yung last quarter. Nirelease ko po yun, Your Honor, sa Security Officer, Your Honor, na yan po ang sabi ng Vice President, Your Honor, na pag ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica. Saan nyo nirelease? Sa opisina na? Sa opisina na po doon sa aking extension office, Your Honor. Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung 4 na bag? Meron po siyang kasama pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BPSPG po, Your Honor. So, sa loob ng extension office, sino ang nandun? Ako po, Your Honor, at then pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor. So, 2 lang kayo sa loob ng opisina? Opo, Your Honor. At pagka nagta-turnover ka ng 70 o 80 million, 2 lang kayo lagi sa 3 beses? Yes, Your Honor, pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, doon po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Yes. Pero ibig sabihin, kayong 2 lang ang maaring magsabi na talagang tinurn over mo sa kanya. Giturn over ko po sa kanya, Your Honor. Kasi Walang meron- ibang kasama ron. Wala po, Your Honor. Okay, last wrap up. Sa Davao City ba, nung ikaw ang SDO, meron ding security officer? Meron po, Your Honor. So ganun din ang sistema, tina-turn over mo yung buong pondo sa security officer? Pag magbigay, yes, Your Honor, pero magbigay po sila ng Yes, sino object yung of security expenditure. officer na yon sa Davao? Dalawa po sila, Your Honor. Si Sir Benny De Leon at saka si At ganun din, Nakalimot ko, Your one Honor, last sorry. question. Ganun din ang sistema. Kasi dito sa yung 3 tranches na totaling almost 500 million, walang official receipt, walang sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama? ang alin nawala ko, Your Honor. I'm sorry. Yung liquidation, walang sales invoice, walang official receipt. Puro acknowledgement receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that?
COA already said walang lahat ng mga liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama? Sandali lang, Your Honor, ha? The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan, twice earlier that walang official receipt okay. And therefore- sa liquidation report na final nila sa COA. Yes. At ganun din sa Davao nung ikaw SDO. Wala po, Your Honor. Okay. Wala. No further Wala questions, Mr. President. Senator Judge Rafi Tulfo, and finally, after him, Senator Judge Ejercito. Thank you, ma'am. Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila Chika, and then binigyan mo ka ng 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then sinabi niya, huwag kang maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa ground. Anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo? Wala pong ganyan, Sir. Hindi, halimbawa nga lang, Your Honor. senaryo nga po. Hindi ko masabi, Your Honor, kasi Example wala nga po, Your Honor. Dili ako magsagot, ana, Your Honor, kay wala ko naka-experience, ana, Your Honor. Okay. I'm sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor. Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which na-predict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tungkol sa Davao. Magkaiba yung naging senaryo sa Davao at saka sa OVP sa Davao, nag-comply ata, di ba? Nung SDO ka doon, whereas sa Manila OVP hindi. Tama? Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OWA. Wala po kaming IOM, Your Honor. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart, hindi ka korap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Senator J.V. Ejercito for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig man ako sa inyo, Ginang Acosta. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng ano yun? Yun ba'y ano na hindi na pwedeng magtanong? No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako'y nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang. Doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko, natural yan, ma'am sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million? Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor. Opo, narinig ko na rin kanina yun Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica dahil siya po ang designated na security officer ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil yun nga dahil natural nga po dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million, ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po. Confidential in nature po, Your Honor.
Okay na, Mr. Presiding Officer, wala tayong makukuha. Sige po. Thank you, Senator Judge Zerto. Finally, Senator Judge Risa. Salamat po muli, Mr. President. Una, Ms. Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana. Salamat, ma'am. O, isa pa yan. 3 tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan doon sa acknowledgement receipts. Pero, nung verify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel La Chica, tinanggap niyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi niyo po, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo? Basta ma'am, ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses ma'am. At saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya ma'am bilang security officer ma'am. Okay po. Huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel La Chica, yung 4 na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel La Chica? Yes po ma'am. Okay. Naka-record po yun sa CDR po ma'am na nag-release pa ako kay Colonel La Chica. At naka-record sa CDR na nireport nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte. Tinext ko lang po siya ma'am. Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel La Chica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon? Hindi ko alam ma'am. Hindi nyo alam. Alright. Salamat. Muli. Salamat ma'am. Ms. Gina. Salamat po, Mr. Just a few Presiding from the Officer. presiding officer, Ma'am Gina, konti na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel La Chica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadalan yung acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali nyo. Yun po ang instances, Your Honor, yung after po na-release ko po yung 125 million kay Sir La Chica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor. Saan po galing yun 125 million lang po yung perang winidraw nyo sa bangko. So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Limer Olton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor. Saan galing po yung pera na binigay nyo sa kanya? Kay Asik Limer Olton po, Your Honor. Saan po naman niya nakuha yung pera? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi na rin po kayo nagtanong. Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor. Ngayon, yung winidraw po niyo sa bangko, hindi ba cash advance po yon yung 4 na quarter? As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor. Magkano po ang bond ninyo? Di ko ka-memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi nyo alam, ma'am? Basta ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang ban ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor. Ma'am, ang kinas advance nyo po, 125, hindi pa nyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation,
So magkano po ang kabuuang bond ninyo? Aabot po ba ng 500 milyon yung bond ninyo? Para sa 500 milyon? Parang 8 will 8. basta meron yung 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor. Pero saklaw yung mini-withdraw yung cash advance. Saklaw yata, Your Honor. Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabing dinisburse nyo kay Lachica, si Lachica nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung 8 iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun? Ang nag-implement po, si Colonel Lachica po, Your Honor. Ako po ang Pakinggan niyo po yung nag-disburse tanong sa ko. kanya. Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Lachica. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt? Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor. Hindi rin si Colonel Lachica. Hindi ko masasabi, Your Honor. Basta ako, Your Honor, si Colonel Lachica po ang security officer, Your sorry po Honor. hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Lachica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel Lachica yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yun. Malamang po, hindi ba? Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata. Wala pong ganon sa OVP? Wala pong issue na ganun, Your Honor. Paano niyo po nalaman yun sa DepEd? Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor. Sa amin po sa EOM, wala pong ganun, Your Honor. Wala pong issue sa AOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa AOM. Hindi po in-issue sa AOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalang kakaiba. Wala po sa AOM yan. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse? Siya po ang nag-implement, Your Honor. Kung may binayaran po siya, Your Honor. Ma'am, kung siya po ang nag-implement, ibig sabihin siya ang nag-disburse dun sa mga taong nakatanggap. Di umano. Opo. Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya Kayo po ang nag-disburse sa implementer. kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba. Disburse po yun sa inyo, di ba? Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. So nagdi-disburse din siya. Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako bilang SDO, Your Honor. Ulitin ko, ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Yung Opo. ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun? Nagbayad siya, Your Honor. Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Lachica yung pera? Wala. Hindi. Tama, sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts. Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng Yes. confidential activities and operation, Your Honor. So, Sa yung ground, implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera.
Ano po, Your Honor? Yung implementation na kanina nyo pa po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement na siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya gibayaran ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Okay. Thank you very much, Ma'am Gina. Salamat po. One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina. Thank you, Mr. Presiding Officer. It is actually follow-up to your question, Mr. Presiding Officer. Under Joint Circular 2015, number 1, the SDO is mandated to disburse the funds directly, hindi ba? To the final legitimate recipient or purpose. Si La Chica, Colonel La Chica ba yung legitimate recipient? Final legitimate recipient or purpose? Hindi po, Your Honor. Kaya, ibig sabihin, dapat doon ang magdi-disburse na SDO, kayo po yun, kayo dapat, hindi po ba ang magbibigay doon sa mga tatanggap tulad ng, yun na nga, yung mga may alias. Pero ang sinasabi nyo, ang defense po ninyo is dahil confidential in nature at wala kayong access to wala kayong security clearance, hindi na nyo pwedeng pakialaman bilang SDO yung mga ginastos sa mga confidential activities. Parang ganun po sinasabi nyo, no? Tama? Piniripay po naman po sa kanya, Your Honor. Pero, okay, yes. Yun na nga. Yun lang. Yun lang actually na dapat ang SDO under the Joint Circular should be the one to disburse the amounts to and disbursement means final recipient or purpose. Hindi naman po si Colonel La Chica yung final recipient at hindi rin siya yung for final purpose. Meron pang iba. But yung depensa po ninyo, kaya kayo pinwera ni Colonel La Chica dahil ito confidential activities, wala kayong security clearance kaya hindi kayo dapat nangengelam or hindi nyo na kailangan alamin pa kung paano ginagastos ito. Basta merong sinasabi nga ninyong liquidation and supporting documents. Meron po siyang sinasubmit sa akin, Your Honor. Okay, maraming salamat. Thank you. Salamat din. Thank you, Senator Judge Kiko. Madam Gina, you are excused. Maraming salamat po sa panahon, sa pasensya, sa pagtugon sa mga katanungan ng mga abogado na magkabilang panig at kayo din ng Senator Judges. Salamat po sa oras. You are excused, ma'am. You may step down Salamat po from the sa witness lahat. Salamat po. Magandang hapon. For some administrative matters, we are in receipt of a letter from Mr. Ortonio that his exams were suspended last week due to inclement weather and is reset to September 1 and 2. A subpoena has been issued to him to attend today and tomorrow's hearing. So we expect Mr. Ortonio to be here tomorrow as the witness of the prosecution. And we note the manifestation and appreciate the manifestation of Mr. Ortonio regarding the postponement of the exam. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices and a medical certificate of Edward Fajarda, our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the lettered medical certificate, Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. The court notes the medical certificate from counsel and physician of Mr. Fajarda. However, before we excuse him as requested, the court is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Sison, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians and to submit a report to this court regarding his condition
and if indeed he will be unable to testify this week, and when, if at all, he can testify. So ordered. The chair will defer, would have been prepared to make a ruling with respect to the August 12 manifestation of Sheila and hear the answer of Attorney Ligutan. However, given the time, we shall postpone that for tomorrow. So, Your lead Honor, prosecutor, do we expect Mr. Ortonio to be your next witness tomorrow? First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajardo, the former SDO of DepEd, whom we expect to present today until tomorrow. Nonetheless, Your Honor, we would like to express our complete understanding and concern should the medical condition has any relation to the ongoing impeachment trial. And pertaining to Mr. Ortonio, Your Honor, Before you yes, proceed, counsel, so we will furnish you that copy, Clerk of Court is so directed, as well as the report of the Senate's Medical and Dental Bureau Chief. You and the other party will be furnished with a copy of the same. Likewise, Your Honor, with respect to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, we understand that the medical certificate was issued on August 20, and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajardo, still as part of the witnesses of the prosecution, Your Honor. So noted. With respect to Limuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff of the OVP, yes, we confirm to present him tomorrow. However, Your Honor, since tomorrow is only Tuesday and we would like to maximize the schedule that was given to us by the Honorable Impeachment Court, may we likewise request for the issuance of subpoena to the 3 AFP officials, namely, Your Honor, Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio, and Colonel Adonis Bahaw. This is for Wednesday, Your Honor. That is August 26. And if we will not be able to finish the same, we will be making the necessary manifestation on Wednesday for a possible reissuance of subpoena on the following week, Your Honor. These officials of the AFP are in active service, counsel? Would you know? It is believed, Your Honor, that Colonel Adonis Bahaw is retired already. However, the 2 remaining, such as Colonel Manaros and Colonel Magtanggol, are both in active service of the Armed Forces of the Philippines. And this pertains to the OVP or DepEd's confidential funds? This pertains to the Department of Education's confidential fund, Your Honor. Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear in one of those you are seeking to issue a subpoena against. Out of curiosity, although we cannot compel you, counsel, at some point, do we expect that to happen? We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution, we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of We confirm that, Your Honor. Gina Acosta. Let the subpoena be issued to the aforementioned 3 current and or former officials of the AFP to attend the hearing beginning on Wednesday. Who will be your first witness? In what order will they appear? Will you call them, counsel? They will be presented in the order as presented earlier, Your Honor. Okay. Boransing, and then Panopio, and then Bahaw. Let the corresponding subpoenas be issued to the 3 aforementioned officers and or former officers of the AFP for Wednesday, Your Honor. August 26, as well as for the hearing and trial dates next week, 31 and 1 and 2, if I'm not mistaken. 31 is a holiday, Your Honor. 1 and 2 then, for 1 and 2, September 1 and 2. So ordered. Your Honor. Counsel for Respondent Sheila. Yes, ma'am. Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the 3
named AFP officials, but we just like to put on record that this would be inconsistent with the pretrial order and the order issued at the start of the trial by this court that with respect to intended witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just 2 days. In fact, 1 day Your Honor- before Wednesday. And this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive, the ability of the respondent to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. But this court, having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the request of the prosecution, will just put on record whether this would govern the proceedings from here on, where short notice and that are inconsistent May I with the comment, Your pretrial Honor? order will be allowed by this court moving on for both parties and not only for one party, Your Honor. No, counsel, if I may. We will be listening to Ortonio tomorrow, who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Boransing, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday next week, giving him more than actually 5 days even. Thank to you, May I prepare just for Your put cross. on record, Thank you Your for- Honor? I'm sorry. Your Honor, please. Thank you for the clarity, Your Honor. Your Honor, may I Yes, just put on record that our disclosure or submission of the new witnesses, which, as described by the defense as a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of subpoena of these new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness in the person of Edward Fajarda to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of 3 AFP officials, Your Honor. Duly noted. Just Duly so- noted. Your Honor- The court accepts the explanation of counsel, given again the unavailability, depending on the findings of the Senate doctor as to his actual condition. Yes, Sheila? Just very quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity, Your Honor. That was how it was taken by the presiding officer. Any other points? Yes, Your Honor. Yes, We are counsel in- for respondent. We are in receipt of a request for stipulation, material facts concerning witness Edward T. Fajarda, dated August 24, 2026. I've read the entirety of this 3-page motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation, apart from items number 1 and 2, that Fajardo serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajardo was tasked to disperse and liquidate the 112.5 million DepEd confidential funds subject of this case should the presentation of Mr. Fajardo goes on another schedule. But as to the rest, Your Honor, just so we don't waste any more time waiting for the response to this request for stipulation, we're putting on record, we're not stipulating as to the rest of the items in this request for stipulation, because we are aware that whatever stipulation that the defense would enter from items 3 to 11, it may be taken as something that one conclusion can be drawn from another, Your Honor. So
we refuse to stipulate. Duly noted as to items 1 and 2 out of the 11 items, I believe, that the prosecution requests for stipulation. Items 1 and 2 are duly stipulated. No need to present evidence on those 2 points. When you present witness Edward Fajardo, Your Honor. Farda, whenever that may be. So noted. Thank you. Thank you, Any Your other Honor. points? Nothing more, Your Honor. There being no other points to be taken up, and again, Chair reiterates that it will make its ruling tomorrow with respect to the point raised by counsel for respondent, and we will hear Attorney Ligutan as well tomorrow, I believe. Hopefully, we will have enough time. There being no other matters to be taken up, the court is here. Before the court adjourns, session will be called at 4 p.m. according to our Senate President for the information of the senators and the senator judges. The trial is adjourned, and we'll see you tomorrow at 10 a.m.